Dito po sa kaso ni Senator Joel Villanueva, is it over? Or meron po kayong pagkilos na ginagawa? Pinag-aaralan namin yung records, no? That was the advice given to me by former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kinausap ko na siya. Sabi niya, study the record because we cannot rely on recollection at all. Hindi ba? Parang relying on recollection is not the best way to treat the subject matter. So study the records. So we're having it analyzed right now. Yun ang ating pinagagawa. And so far, what have you found out? Kunwari, ito muna, basic po, ano? Kasi may mga questions, unang-una mo, no? Nagulat kayo, no? Hindi nyo alam na meron palang ganong reversal. Tama po ba? Yun nga, kasi nga, publicly, laging binabanggit na dapat i-enforce ang order ni Ma'am Conchita, ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. So I always thought of it as a valid order or subsisting order. Kasi wala pa akong narinig na na wala na yung order na yon. And I just presumed the best na I just presumed that order was still effective and subsisting. Kaya nga nagulat ka ako nung nakita ko na na-dismiss na pala. Kasi nga walang kaluskos kahit konti nung na-dismiss yung kaso. Di ba? Nakakagulat naman, Christian. It's a celebrated case. It involves a senator of the Republic. So the people have a right to know sa nangyayari. And I was just surprised na ba't hindi natin alam? Ba't walang may alam? Di ba? Dito ba, so nagulat kayo na meron palang ganun. Pero kayo ba nag-initiate mismo? Kayo nakaisip na, teka, sulatan ko nga si Senate President Tito Soto to enforce this order? Christian, kasi yan you have to create a justiciable controversy para finally masettle ang issue na yan. Kaya yung pagsasulat sa Senate President, yun na yung pinaka-actionable document mo. If the Senate President does not act on it, then you can go to court for mandamus. Sana yun ang plano natin. Kaya lang, nag-appear nga na meron ng dismissal order. Kaya we have to rethink everything. But that issue brings into light many other issues about the Ombudsman Act. Kasi, pag binasa mo yung Ombudsman Act, meron dyan dinagdag na immunity ang legislature from the acts of the Ombudsman. Ayan ang hindi ko maintindihan kasi nga, under the Constitution, all public officials, di ba? All public officials talaga can be investigated. Pero pagdating ng Ombudsman law, nawala bigla, hindi nakasama ang sa Section 21, hindi nakasama ang members of Congress. Nagka-exception. And the judiciary, nilabas na rin. Then, tanong ko po, kayo ba nakaisip na gawin itong justiciable controversy? Kasi isang naisip ko, hindi kami na nagsubok din manlaglag sa inyo. Kumbaga, baka inidyokan kayo. Kayo talaga nakaisip nito? Yes. Honestly, that's my training in the UP College of Law. You need a justiciable controversy para maano mo yung korte, para magkaroon ng action ng korte. Pag walang justiciable controversy, di walang action ng korte. Dito ba so far sa pagpasok niyo sa Office of the Ombudsman, di ba may in-order kayo na mag-courtesy resignation, hindi po ba? Yes. Pero tama ba yung feeling? Meron ba kayong feeling na parang marami dyan hindi niyo mapapagkatiwalaan? O baka ilaglag kayo? Merong mga elements sa loob na alam mo na may ibang laro. Kasi syempre, naririnig mo rin sa labas yan. Tsaka marami talaga, alam mo naman yung Pilipinas, ganoon talaga tayo. Sa lahat ng organization, may problema naman talaga. May mga taong problema. I think we know that. Pero dito, sa rules po ba ng Ombudsman, kailan ba dapat mag-file ng motion for reconsideration? Yun ang hindi ko naintindihan. Kasi nga, dapat baguhin siguro. 5 days ang sinasabi sa administrative. Pero dapat yan 15 days yan. I mean, para standard na lahat ng quasi-judicial decisions ng mga agencies tasked with doing that. Pero 5 days lang ang kinakailangan para mag-file ng motion for reconsideration. So, na-file po ba yun ni Senator Joel Villanueva? Yun ang inaalam namin talaga lahat We're looking at the signatures, we're looking at everything. Pero it appears, it was filed. Parang gano'n ang unang feedback sa akin. Pero inaalam pa namin lahat. Within the prescribed period na i-file? Yun ang sinasabi. Kaya lang, what makes you wonder is the fact that the former ombudsman went to the Senate to enforce the order. And you usually do that when the order is final. Of course, immediately enforceable ang lahat ng cases ng administrative discipline.
ano yan, it's immediately enforceable. But she stayed on for 19 more months. So kung may MR siya nakita ng panahon na yun, she would have dismissed it. That's how I think and it's how I thought when I was looking at the case. Yun nga po, hindi yung it boggles the mind, no? Kasi lumabas pala yung reversal ng dismissal 2019. That was 3 years after. Hindi po ba sobrang tagal nun? Yun nga sobrang tagal nga Parang afterthought, di ba? Yun na maiisip mo. Kasi, Christian, if you look at the decisions made about dismissing the criminal complaint and dismissing the administrative complaint, it should have been better done by the court. Dapat kasi yan, Sandigan Bayan na nag-rule dyan. Kasi matter of evidence na yung pinag-uusapan eh. Pag evidence na pinag-uusapan, dapat courtroom na yan, tsaka merong examination, cross-examination, merong close examination of witnesses, yung mga, if there is a handwriting expert, kinakailangan i-qualify mo. There are matters that should have been brought before the court. Kaya, yun nga yung using that power to just dismiss something on the consideration is really thought-provoking. Napapaisip ka talaga. Okay, nga rin po yung tatanong ko sa inyo, no? Kasi merong nahanap definitely na dahilan, no? Probable cause at least, yung naunang ombudsman. Tapos ni-reverse yung dismissal nitong sumunod, si Samuel Martires. Kung hindi ko nagkakamali, ang ginamit na dahilan ay naniwala siya doon sa sinabi ni Joel Villanueva na pineke yung pirma niya. Hindi po ba? Exactly. Okay. Hindi po ba dapat yan sinesettle sa korte? Exactly. Yun ang sinasabi ko kanina. Yun yun, di ba? Di ba? It's better off na decided by the Sandigan Bayan. Kasi iba na yan ibang kaso na yan you're already talking about evidence and experts testimonies. Dapat yan, pinadaan mo muna sa korte para ang taong bayan, yung tanong ng taong bayan, masasagot ng mas maganda.